Ikasampung araw, pagkatuklas ng mapagmahal na awa. Ang natuklasan ni Santa Teresa tungkol sa munting daan, isang tuwid, maikli at ganap na bago na paraan patungo sa rurok ng kabanalan para sa maliliit na kaluluwa ay sa totoo'y isang pagkatuklas ng mapagmahal na awa. Sa madaling salita, ito ay muling pagkatuklas sa pinakapuso ng Ebanghelyo. At ano ang puso ng Ebanghelyo? Sinasabi ng Katesismo na ito ay ang paghahayag ni Hesukristo ng awa ng Diyos para sa mga makasalanan. Ngayon, sa panahon ni Santa Teresa na siyang kasagsagan ng mahigpit na paniniwala ng Jansenismo, ito ay tunay na isang ganap na bago at masayang paghahayag. Sa gitna ng madilim at mabigat na kapaligiran ng Jansenismo, ang natuklasan ni Santa Teresa tungkol sa mabuting daan ay dumating bilang isang simoy ng sariwang hangin na nag-udyok sa kaniya na manalangin. O aking Diyos, nadaig mo ang lahat ng aking inaasahan. Nais kong umawit lamang ng iyong awa. Oo, ang pag-awit ay nararapat sapagkat sa kaniyang muling pagtuklas sa Ebanghelyo, natagpuan din ni Santa Teresa ang kagalakan nito. At ano ang Ebanghelyo? Muli, ito ay ang mabuting balita ng awa ng Diyos para sa mga makasalanan. Ito ang mabuting balita na hindi dumating si Jesus para sa matutuwid, kundi para sa mga makasalanan. Ito ang mabuting balita na si Jesus ay may puso ng mabuting pastol na iiwan ang 99 upang hanapin ang isang nawawalang tupa. Ito ang mabuting balita na hindi tayo minahal ng Diyos dahil tayo ay mabuti, kundi dahil siya ay napakabuti. Minahal niya tayo hindi dahil nararapat tayo, kundi dahil lubos natin itong kailangan. Ito ang mabuting balita na ang pag-ibig ng Diyos ay tulad ng tubig, palaging bumababa sa pinakamababang dako. Ito ang mabuting balita na ang mga daan ng Diyos ay hindi gaya ng ating mga daan, na ang Diyos ay hindi naaakit sa ating talento, bertud o kakayahan, kundi sa ating kahinaan, kabiguan at kasalanan. At ito mismo ang kahulugan ng awa na tila ipinapakita ng malinaw sa parabola ng mabuting Samaritano. May isang lalaking naglalakbay mula sa Jerusalem patungong Jericho at siya ay sinalakay ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwan siyang halos patay. Nagkataon namang may isang pari na dumaan sa daang iyon. Ngunit nung nakita siya, lumampas ito sa kabilang panig ng daan. Gayon din, dumaan ang isang Levita, nakita siya, ngunit lumampas din sa kabilang panig. Ngunit may isang Samaritano habang naglalakbay
ay napadaan sa kinaroroonan niya. Nang makita siya, naawa siya, lumapit, ginamot ang kaniyang mga sugat, binuhusan ng langis at alak, at pagkatapos ay isinakay siya sa kaniyang sariling hayop. Dinala niya ito sa isang bahay panuluyan at inalagaan siya. Kinabukasan, naglabas siya ng 2 denaryo. Ibinigay ito sa tagapangalaga ng bahay panuluyan at sinabi, "At kung gumugol ka pa man ng anuman, babayaran kita pagbalik ko." Ang mabuting Samaritano, gaya ng sinasabi sa susunod na bahagi, ay ang nagpakita ng awa. Kaya, ano nga bang awa? Mas partikular, ano ang banal na awa? Ito ay kapag hindi tayo nilalampasan ng Diyos tulad ng ginawa ng pari at levita, kundi tulad ng Samaritano. Siya ay lumalapit sa atin sa ating kahinaan, kabiguan at paghihirap. Siya ang nagpapagaling sa atin at nagdadala sa atin sa isang lugar ng kaginhawahan at kapahingahan. Sa ibang salita, ang awa ay binubuo ng 2 bagay: ang puso at ang mga bisig. Ito ay ang pagkilos ng Diyos sa habag sa ating pagdurusa, at pagkatapos ay ang pagsasagawa ng aksyon upang mapawi ito. Ito mismo ang nangyari sa mabuting daan at sa taniyag nitong elevator. Ang mabuting daan ay tungkol sa habag ni Jesus na nakakakita ng paghihirap ng maliliit na kaluluwa na nagnanais maabot ang rurok ng kabanalan, ngunit masyadong mahina upang akyatin ang matarik na hagdan ng pagiging perpekto. Ito rin ay tungkol sa kilos ni Jesus na yumuyuko sa habag at binubuhat ang mga munting kaluluwang nagtitiwala sa Kanya upang dalhin sila sa itaas. Kaya naman, ang elevator ay ang awa ng Diyos. Ito ay ang habag ni Jesus sa gawa, ang Kaniyang pagmamalasakit na bumaba upang itaas ang mga mabababa. At ang lahat ng ito ay bumabalik sa pinakapuso ng banal na kasulatan, na puspos ng awa. Itinuro ito mismo ni Santa Teresa sa isang pambihirang bahagi ng kaniyang talambuhay. Isang bahagi na pinagdugtong ang kaniyang mga paboritong katotohanan ng mabuting balita, mga katotohanang muli niyang natuklasan. Kailangan ko lamang sumulyap sa mga ebanghelyo at agad kong naaamoy ang bango ng buhay ni Jesus at alam ko kung saan ako tatakbo. Hindi ako nagmamadaling maging una, kundi pinipili kong maging huli. Hindi ko nais umangat na parang isang Pariseo. Sa halip ay tinitularan ko ang mapagpakumbabang panalangin ng publikano. Higit sa lahat, iniibig ko ang pag-uugali ni Magdalena, ang kaniyang kahangahangang katapangan na labis na pumukaw sa puso ni Jesus at umakit sa akin. Oo, nararamdaman ko ito,
kahit na nasa konsensya ko ang lahat ng kasalanang maaaring magawa. Ako'y buong tiwalang lalapit sa Diyos, sapagkat nalalaman ko ang kanyang habag ay walang hanggan. Ako'y pupunta na may pusong wasak sa lungkot at iahagis ang aking sarili sa mga bisig ni Jesus, sapagkat alam ko kung gaano niya kamahal ang alibughang anak na bumalik sa kaniya. Nagsisimula ka na bang langhapin ang halimuyak ng awa ni Jesus na siyang pinakapuso ng mabuting balita? Nagsisimula ka na bang mahalin ang paraan ni Santa Teresa ng mapagpakumbabang pagtitiwala sa banal na awa? Kung hindi mo pa nasisimulang malasahan ang tamis nito, pag-isipan ang payo ni Santa Teresa sa kaniyang kapatid na Ceciline na nagbabalik sa atin sa puso ng mabuting balita. Huwag kang matakot, sapagkat kung may mahirap ang iyong kalagayan, mas mamahalin ka ni Jesus. Hahanapin ka niya saan man, kahit malayo, kung minsan ay maliligaw ka ng kaunti. O tulad ng sinabi mismo ni Jesus kay Santa Faustina, kung sino ang mas makasalanan, siya ang may higit na karapatan sa aking awa. Panalangin ngayon. Halina, banal na Espiritu, apoy ng awa. Ihayag mo sa akin ang hiwaga ng mabuting balita, ang hiwaga ng puso ni Jesus, ang kaniyang maamong awa para sa mga makasalanan. Jesus, Hari ng awa, nagtitiwala ako sa iyo. Amen.